Humarurot ang takot sa buong ika-4 na silid sa ikatlong palapag. 6:00 na ng gabi. Tapos na ang flag retreat. Pero nakasubsob pa rin ang ulo ko sa pinakahuling upuan ng Paaralang Margarita habang nagpapatay ng oras. Sa unahan, nakataligod si Mambulete habang nag-aayos ng kanyang lesson plan. Pero biglang napatigil ang mundo nang marinig namin ang lagutok ng tsook sa pisara. Kusang sumusulat sa blackboard sa harap niya. Sino yan? Lumabas kayo! Jose! Sabi ko sa inyo bawal ang phone sa klase ko! Bakit? Bakit nakasulat sa blackboard ang pangalan ng mga lumang estudyante noong taong 2001? Sino? Sino si Ma'am Walang Iya? Bakit sinasabi sa blackboard na ako ang kasunod yung mamamatay? Sa sementeryo? Diyos ko! Ang dulo ng upuan, bakit may bata rong nanilisik na ang pula ng mata? Magandang gabi, mga pamangkin. Ako ang inyong Tito Jeric. Handa na ba kayong makinig sa isa na namang kababalaghan na yayanig sa inyong gabi? Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Ihanda ang kape, kumot at maupo ng swabe dahil magsisimula na ang mga kwento ni Tito Jeric. Mga kwento ni Tito Jeric. Magandang gabi, Tito Jeric. At sa lahat ng mga pamangkin na nakikinig sa mga oras na to. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Jose. Napakinggan ko ang unang episode sa channel mo habang naglalakad ako sa dilim ng Pasig Line. Kaya ngayon, lakas loob kong ipinadala ang sulat na to at ito ang aking kwento. Isang nakakatakot na lihim na hanggang ngayon ay hindi pa nabubura sa mga alaala ko noong nag-aaral pa ako sa lumang gusali ng Paaralang Margarita. Unang linggo ng Hunyo, unang araw ng pasukan. Masaya at maingay ang buong paligid ng Paaralang Margarita. Rinig na rinig ang tawanan ng mga bata, ang takbo ng mga magulang na nagmamadaling ihatid ang kanilang mga anak. At ang mga kalansing ng mga tricycle sa labas ng gate. Pero ako, pumasok ako sa eskwelahan, napikit ang mga mata sa antok. Galing ako sa magdamag na paglalako ng balot at penoy kasama ang lola kong si Lola Maming sa mga madidilim na iskinita ng Pasig Line. 3:00 ng madaling araw na kami nakauwi at pag-akyat ko sa ikatlong palapag, bitbit ang luma kong bag na amoy pandan pa at may penoy pandala. Pumasok ako sa silid ika-4. Nagkakagulo
ang mga kaklase ko sa unahan. Nag-aagawan sila sa mga upuan o nag-uunahan. Dahil takot silang mapwesto sa likod. Pero ako, dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinakahuling row ng upuan sa dulo ng classroom. Saktong sa sulok sa tabi ng bintana. Doon ang pinakapaborito kong pwesto dahil malayo sa paningin ng mga guro. Masarap isubsob ang ulo sa kahoy na desk at matulog ng tahimik. Pagkaupo ko, inilapag ko ang bag ko. Pero nang lumingon ako sa upuang sakto sa tabi ko, may napansin akong isang bata na nakaupo na doon. Payat siya. Medyo madilim ang kanyang anino kahit maliwanag ang sikat ng araw ng Hunyo. At nakatitig lang siya sa akin. Sa unang tingin, akala ko normal na transferi lang siya. Pero napansin kong nakatingin din sa kanya yung ibang mga estudyante sa unahan na may halong kaba. Pero walang umiimik. Tanging kaming mga estudyante lang sa loob ng klase ang nakakakita sa kanya. Bahagya akong humiti sa kanya para magpakilala. Ako nga pala si Jose. Kaklase ba kita? Ngayon lang kasi kita nakita dito sa Margarita eh. Pasensya na kung puyat ako ah. Nagtitinda kasi kami ng balot ni Lola Maming sa gabi. Gusto mo? May natira pa ako isang penoy dito sa bag ko. Hati tayo. Hindi siya sumagot agad. Pero nang iabot ko ang penoy, dahan-dahan niyang inunat ang kanyang mga kamay. Napansin kong medyo mahahaba ang kanyang mga kuko, pero banayad ang galaw niya. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, bumuka ang bibig niya. Deye. Deye ang pangalan ko, Jose. Salamat sa penoy. Palagi akong nakaupo dito sa huling upuan. Ako lang ang naiwan dito mula noong umalis sila. Ngayon lang may nag-alok sa akin ng pagkain. Magkaibigan na tayo, Jose. At doon, nagsimula ang banayad na pagkakaibigan namin ni Deye sa likod ng row. Kakaiba siya at di pangkaraniwan ng boses niya. Pero ramdam ko ang busilak ng puso niya dahil bata rin siya. Ngunit saktong pagtapos naming magkamay, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng classroom. Pumasok ang bago naming advisor, si Ma'am Bolete. Isang matandang guro na mayaman, mayabang at saksakan ng terror mula pa noong batch 2001. Pagkaupo niya sa harapan, ibinagsak niya ang dambuhalang attendance sheet sa desk at dahan-dahang inilibot ang kanyang nanlilisik na mga mata sa buong klase. At selyadong nakita ko nang tumingin si Ma'am Bolete sa pinakahuling row sa dulo. Dumaan lang ang paningin niya sa pwesto namin. Bulag na bulag siya. Hindi niya nakikita si Deye na nakaupo saktong sa tabi ko. Ang tanging nakikita niya lang ay ang luma kong bag at ang nakasubsob kong ulo. Doon ko na-realize na may lihim ang aming silid. Isang lihim na tanging kami lang mga estudyante ang nakakaalam. At habang nag-uumpisang magtataray at magbaba ng karahasan si Ma'am Bolete sa unahan, tahimik lang kaming magkatabi ni Deye sa dulo ng row. Nagpapakiramdaman
sa paparating na karma ng terror naming teacher. Yeah. Turn the other way. Guys. Hindi nagtagal, nakarating sa opisina ng principal ang balita tungkol sa bagsik at lupit ni Mambolete sa aming silid. Sa unang 2 linggo pa lang ng Hunyo, mabilis na kumalat ang takot. May mga co-teacher na nakasaksi sa pambabatikos na sa akin at may mga estudyante na lihim na nagsusumbong dahil grabe ang trauma na ibinibigay niya sa unahan ng klase. Isang hapon, pagkatapos ng flag retreat, ipinatawag siya sa opisina ng principal. Mambolete, maupo ka muna. Ipinatawag kita dahil sunod-sunod na ang formal na reklamo na nakakarating dito sa desk ko mula sa mga kasamahan nating guro. Ang sabi nila, masyado daw marahas at mapang-abuso ang estilo ng pagdidisiplina mo sa mga bata, lalong-lalo na dun sa batang si Jose, sa pinakahuling row. Bawal na ang ganyang panunupil ngayon. Updated na ang panahon natin, may mga smartphone na ang mga bata. Baka mabidyohan ka at mademanda ang buong paaralang Margarita dahil dyan sa ginagawa mo, Mambolete. Sus! Principal Robert, updated na naman ang panahon. Yung batang si Jose na yan? Tamad, tugyot at palaging natutulog sa klase ko tuwing umaga. Disiplina at kamay na bakal ang kailangan ng batang yan para magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung hindi ko siya lalatayan ng masasakit na salita sa harapan ng blackboard, pagbubulakbol lang yan. Huwag mo nga ako itulad sa mga baguang teacher ngayon na takot sa mga magulang ng estudyante. Hello, matanda na ako sa industriyang to, no? Hindi mo ako naiintindihan, Mambolete. Hindi mo ba alam ang madilim na kasaysayan ng Silid 4 sa ikatlong palapag na pwesto mo ngayon? Noong batch 2001, may isang teacher din dito na saksakan ng terror at mayabang, si Ma'am Walangya. Labis-labis niyang inabuso, pinahiya at binigyan ng trauma ang isang mahirap na estudyante niya noon. Isang gabi, habang nag-overtime siya rito sa eskwelahan para mag-ayos ng kanyang lesson plan, natagpuan na lang siyang patay, mismo sa upuan niya. Blanko ang mga mata, nakanganga, putok ang puso sa tindi ng takot, at sinasabi ng mga matatandang guro dito na ang trauma na itinanim niya sa bata ang bumalik sa dilim para lamunin siya. Kumbaga, sa madalit sabi, ayun na ang karma niya. Napakababa mo naman, Principal Robert. Lumang kwentong kutsero na yan ng mga matatanda. 2001? Lumang tugtugin na yan eh. Patay na si Mamulangya at walang anumang multo ang uubra sa akin. Ako ang reyna ng silid namin at itutuloy ko kung paano ko sila lalatayan, no? Binaliwala at pinagtawanan lang ni Mambolete ang pinal na babala ni Principal Robert. Para sa kanya, modernong kwento lang yun na walang kwenta. Pagbalik niya sa silid, mas lalong nag-init ang dugo niya sa akin. Pero nung hapon na yun, habang nakasubsob ako sa kahoy na desk, nakita akong gumagalaw ang upuan sa tabi ko. Si Deye, ang halimaw na bata, ay dahan-dahang lumilingon sa akin habang hawak yung inaabot kong penoy. Deye, narinig mo ba yung sigaw ni Mambolete sa unahan bago siya ipatawag kanina? Galit na galit siya sa akin. Tinawag niya akong dugyot sa harap ng lahat. Hindi niya alam, pagdamag kaming nagbenta ng balot at penoy ni Lola Mameng sa mga iskinita ng San Andres at Pasig Line para lang may pambili ako ng uniform ngayon at notebook. Huwag kang iiyak, Jose. Nalalasahan ko ang penoy mo. Masarap. Nakikita ko rin ng kulay ng anino niya sa unahan. Maitim. Saktong-sakto ang kulay ng anino ni Ma'am Walangya noong taong 2001. Tuwing sasaktan o ipapahiya ka niya, mas lalong humahaba ang kuko sa ilalim ng desk mo.
Hayaan mo siyang magsulat sa blackboard sa gabi. Ako naman ang magbibigay sa kanya ng sarili niyang lesson plan. Isang lesson plan na takot at unti-unting lalaman sa utak niya. Ikatlong linggo ng Hunyo, doon na nag-umpisa masira ang natitirang bait sa utak ni Mambulete. Isang Lunes ng umaga, tinanghali siya ng gising. Dahil Lunes, saksakan ng lala ang naging salubong ng lintik na traffic sa San Andres. Habang naiinitan at nabubwisit siya sa loob ng jeep, ang amin silid naman sa ikatlong palapag ay parang palengke sa sobrang gulo at ingay habang nag-aabangan lahat. Mga walang disiplina. Late na nga ako pero pagdating ko, hindi pa kayo makapaghintay at nagwawala na kayo rito? Gusto niyo maging squatter lahat? Dahil sa ingay ninyo, walang uupo ngayong umaga. Tumayo kayong lahat. Face the wall. Iharap niyo ang mga mukha niyo sa pader at wag na wag kayong lilingo sa akin sa loob ng kalahating oras. Nakakaintindi ba kayo? Napaiyak na lang yung mga kaklase ko sa unahan habang dahang-dahang umaharap sa lumang pader ng eskwelahan. Pinagbuntungan kami ng galit dahil sa traffic sa San Andres. Pero nang lumakad si Mambulete patungo sa pinakahuling row sa dulo, doon siya tuluyang nag-init nang makita niya ang pwesto ko. Ikaw naman, Jose. Ang buong klase nakatayo at naka-face the wall. Pero ikaw, nakasub-sub ka pa rin dyan sa upuan mo at natutulog. Pihi ka ba? O sadyang wala kang galang sa akin? Tumayo ka rito sa dulo at huwag kang gagalaw. Dahan-dahan akong tumayo na may luha sa mata dahil sa puyat mula sa pagtitinda ng balot kagabi. Pero habang nakaharap kami sa pader, kalahating oras kaming pinatayo. Si Mambulete naman ay pumunta sa harapan, galit na humarap sa blackboard para magsulat ng lesson plan. Habang nakatalikod siya sa amin at marahas na nagsusulat, biglang may lumipad sa hangin. Isang maliit na bagay ang saktong tumama sa likod ng ulo niya. Sino yon? Sino yung bumato sa akin ng crumpled paper? Sabi ko face the wall. Sinong matapang ang lumingon para batuhin ako? Walang umimik sa amin. Lahat kami nakaharap pa rin sa pader at walang nangahas na lumingon. Sa sobrang visit niya, humarap siya sa blackboard para magpatuloy magsulat. Pero pagkataas niya pa lang ng kamay niya, may lumipad na naman. 2, 3, sunod-sunod na crumpled paper ang tumatama sa likod niya at sa pisara. Magsiamin nga kayo! Sino ang gumawa nito? Jose! Ikaw ba to? Ikaw lang may galit sa akin dyan sa dulo? Magsalita kayo! Kung hindi, isusumbo ko kayo kay Principal Robert! Galit na galit siya dahil walang umaamin. Pero ang hindi niya alam, kaming mga bata na nakaharap sa pader ay bahagyang nakasilip sa gilid ng aming mga mata. At selyadong nakita ko, walang kahit isang buhay na estudyante ang gumagalaw sa upuan. Ang bumabato sa kanya mula sa pinakahuling row ng desk ay walang iba kundi si Deye. Gawa sa mga basang papel na may halong itim na dugo ang ibinabato niya. At habang nakataligod si Mambulete, si Deye ay dahang-dahang umingiti nang nakatatakot sa dulo ng klase. Habang ang mga kukunyay patuloy na humahaba sa semento. Dahil kapag ipinakita niya ang kanyang karahasan sa amin, doon din dahang-dahang lumalabas ang tunay na anyong halimaw ni Deye. Huling linggo ng Hunyo, doon na tuluyang binasag ni Deye ang natitirang lakas ng loob ni Mambulete. May malaking programa ang Paaralang Margarita noong araw na yun sa ground floor. Bago pa man mag-umpisa ang pagbaba, tumatagingting na ang boses ng aming terror na teacher sa harapan habang hawak ang kanyang kahoy na ruler. Tumingin kayong lahat sa akin. Pababa na tayo sa ground para sa programa.
Ayoko ng maligalig ah. Ayoko ng maingay sa koridor. At higit sa lahat, kapag may isang hindi sumunod sa utos ko, tandaan nyo ito. Walang magre-recess na kahit isa sa inyo ngayong araw. Sumunod kayo kung ayaw nyong magutom. Pinapila niya kami sa gilid ng silid, saktong tapat ng bintana. Nilibot niya ang kanyang mga nanlilisik na mga mata para bilangin kami. At sinigurado niyang nakapila ako ng maayos. Ayaw na ayaw niya akong maiwan sa loob ng classroom dahil natatakot na siya sa mga nakaraang pagbato ng papel. Pagkatapos, nagudyat na siyang maglakad pababa ang buong klase. Naglakad kami pababa ng hagdan na parang mga masunuring sundalo. Walang sino man ng batang sumuway dahil alam namin ng malupit na kapalit, ang gutom at ang tindi ng panunumbat niya. Hawak ni Mambulete ang attendance sheet habang naglalakad sa likod ng pila. Binabantayan ang bawat likod ng ulo namin. Pero pagdating sa madilim na pagitan ng ikalawang palapag, doon na nagbago ang bilang. Habang nagbibilang si Mambulete sa gilid ng pila, napansin niya ang bilang namin na 30 ay biglang naging 31. May isang anino sa pinakahuli ng pila na hindi kasama sa listahan. Isang bata na payat, maitim at may mahahabang kuko na nakasabay sa hakbang namin. Sandali. Bakit sobra ng isa? Ikaw, sino ka? Sabi ko walang sasama ng ibang section. Nang lumingon si Mambulete sa pinakahuli ng pila, biglang nawala ang bata. Ang tanging nakatayo lang doon ay ang mga sementadong pader ng eskwelahan. Pero nang humarap siya ulit sa unahan para patakbuhin ang pila, doon siya napasigaw sa tindi ng kilabot. Diyos ko, Jose! Bakit? Bakit nasa unahan ka na naman ng pila? Kakatingin ko lang sa likod ah. Sino tong katabi mo sa unahan na nakasuot ng uniforming punong-puno ng tuyong dugo? Bulag pa rin siya. Akala niya ako ang lumipat sa unahan ng pila para sumuway sa utos niya. Pero ang totoo, kaming mga estudyante na nasa gitna ng pila ay nakikita ang buong katotohanan. Si Deye, ang halimaw na bata, ay dahang-dahang naglalakad pa itaas sa kisame sa ibabaw mismo ng ulo ni Mambulete. Bumabaliktad ang kanyang mga binti habang ang mga mata niya ay nanlilisik na parang pulang apoy na nakatitig sa mukha ng aming terror na teacher. Tuluyan na kaming nakababa sa ground floor. Nakapila kami ng maayos at tuwid na tuwid sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit dahil nga maarte ang aming terror na teacher at sobrang yabang, pagdating sa ibaba ay napansin niyang naiwan niya ang kanyang pamaypay sa loob ng silid sa ikatlong palapag. Wala siyang choice kundi muling bumalik pa itaas para kunin ito. Bago siya humakbang, muli niya kaming binilangan ng kanyang matatalim na salita. Dito lang kayo sa pila. Walang susuway, walang nililingon, at walang maligalig habang wala ako. Kapag nalaman kong may umalis sa pwesto nyo, tandaan nyo, walang kakain ng recess ngayong umaga. Nagtungo siya sa hagdanan paakyat. Dahang-dahang lumalayo sa aming pila. Ngunit habang papataas siya ng hagdan, kaming lahat na nandoon sa ground floor ay napasinghap sa tindi ng kaba. Kitang-kita ng mga mata naming estudyante na saktong nakabuntod sa likod ni Mambulete si Deye. Gumagapang ito sa gilid ng hawakan ng hagdan. Nanlilisik ang mga pulang mata at nakatitig ng nakatatakot sa likod ng ulo ng aming guro. Habang si Mambulete ay walang anumang kamalay-malay sa kanyang pag-akyat.
Pag-akyat niya sa ikatlong palapag, bago siya dumiretso sa silid, dumaan muna siya sa restroom ng mga bata para mag-ayos ng muka. Ang CR sa lumang gusali ng paaralang Margarita ay binubuo ng maliliit na cubicles. Yung tipong kapag nasa loob ka, kitang-kita mo ang mga paan ng taong nakatayo sa tapat ng pinto mo sa ilalim. Habang naguhugas siya ng kamay sa lababo, biglang may pumasok. Narinig niya ang yabag ng maliliit na paa na naglalakad saktong sa tapat ng kanyang cubicle. Tumingin siya sa ilalim ng pinto at nakita niya ang dalawang maliliit at nangingitim na paa ng isang bata. Dahil mayabang siya at masungit, inakala niya na agad na isa lamang itong estudyante sa kabilang section na nagbubulakbol sa oras ng programa. Hoy! Bata! Ba't nandito ko sa CR? Bakit nandito ka pa sa itaas? Pababa ng lahat para sa programa. Sino ba ang advisor mo? Bumaba ka roon kung ayaw mong ipatawag kita kay Principal Robert? Ngunit walang sumagot. Sa halip na sumagot ang bata, muli niyang narinig ang isang nakakatakot na mahinang tawa saktong sa tapat ng pinto niya. At dalawang maliliit na paa sa ilalim ay dahan-dahang lumilingon patungo sa pwesto niya. Sa sobrang buwisit niya, nagmadali siyang lumabas ng cubicle upang hulihin at pagalitan ng bata. Ngunit pagkahakbang niya sa labas, napamura siya sa takot. Blanko ang buong restroom. Walang kahit isang estudyante sa tapat ng pinto. Walang tao sa mga lababo. At nung sumilip siya sa mahabang hallway sa labas ng CR, walang kahit anong anino ng bata. Tanging tunog lang ng malamig na hangin ang umiihip sa koridor ng ikatlong palapag. Matapos ang kilabot na nangyari sa loob ng restroom, nagtungo si Mambulete patungo sa aming classroom na nakabusangot ang muka dahil sa inis sa batang nakasabay niya sa CR. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng silid sa ikatlong palapag para kunin ang kanyang pamaypay. Ngunit tila napatigil at nagulat siya sakto sa kanyang pagpasok. Lintik ng mga batang to. Kung ano-ano. Ano to nasa blackboard? Sino ang may gawa nito? Drawing ng mukha ko? At ano tong nakasulat sa ilalim? Ma'am Bulate? Ang kakapal ng mukha nyo! Pinalalaki ba kayo ng magulang nyo para mambastos ng teacher? Jose! Alam kong section nyo ang may gawa nito. Pagbaba ko sa ground floor, tingnan natin kung sino ang hindi makakapag-recess ngayong araw. Umapaw ang galit sa kanyang dibdib dahil sa nabasa niya. Ngunit dahil mag-isa lang siya sa palapag at lalong lumalamig ang hangin, nagmadali siyang kuhanin ng pamaypay sa desk at tumalikod para humakbang palabas ng silid. Ngunit nung huling hakbang na siya palabas ng classroom, saktong nasa hamba siya ng pinto, may lumipad na naman sa hangin. 2 beses siyang binato sa likuran ng crumpled paper. Sino ba talaga
yan? Lumabas kayo, sabi! Huwag niyo akong paglaruan! Magsumbong kayo sa akin kung sino ang nagtatago dyan! Nilingon niya ng mabilis ang loob ng silid. Ngunit wala siyang nakitang tao o kahit estudyante sa loob ng 4 na sulok ng silid. Blanko ang mga upuan at nakasarang buo ang mga bintana. Doon na siya tuluyang kinabahan, lumiyab ang takot sa kanyang utak at nagmamadali siyang bumaba ng hagdan patungong ground floor. Ang target niya, ma-check ang pila dahil sigurado siya na estudyante niya lamang ang may gawa nito. At si Jose ang pinakamalaki niyang suspecha sa gabing ito. Humarurot pababa ng hagdan si Mambolete. Nanginginig ang buo niyang katawan, pawis na pawis ang kanyang muka. At ang kayabangan niya kanina ay napalitan ng sukdulang galit at takot. Pagdating niya sa ground floor, lantarang dinaluhong niya ang aming pila habang patapos na ang programa. Nang makita niya ako, hindi na siya nakapagpigil. Mabilis niya akong nilapitan, dinuro at lantarang kinurot, sinaktan sa tapat ng buong klase. Ikaw! Jose? Sabi ka nga ng totoo sa akin. Ikaw ang umakyat sa itaas habang nakapila ang lahat, diba? Ikaw ang nagdrawing at sumulat ng mambulate sa blackboard ng silid. At ikaw din ang nambato sa akin ng crumpled paper sa likod habang lumalabas ako. Magsalita ka! Huwag mo akong daanin sa paiyak-iyak mo! Hindi po, ma'am. Kakababa ko lang po. Kasama po ako sa pila. Yung mga kaklase ko po sa unahan. Magdamag po kaming nagbenta ng balot at penoy ni Lola Maming. Wala po akong tulog. Wala po akong alam sa sinasabi niyo, ma'am. Maawa po kayo sa akin. Hindi ko po kayo binabato. Umiyak ako nang nanginginig dahil sa tindi ng bintang at panunupil niya. Ngunit sa saktong segundong yun, hindi niya napansin na nakatayo na pala sa likod niya si Principal Robert. Nakita ng kanyang mga mata ang lantarang pananakit at karasan ni Mambolete sa akin. Mambulete, tama na yan. Ano tong lantarang pananakit na ginagawa mo sa bata sa tapat ng programa? Sumunod kayong dalawa ni Jose sa opisina ko. Ngayon din! Sa loob ng opisina, pinagpaliwanag kami ni Principal Robert. Tinanong niya ako kung totoo ang pang-aabuso at hinarap niya si Mambolete tungkol sa nakita niya sa ground floor. Ngunit dahil mayabang at matigas ang ulo ng aming teacher, pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang paratang upang patunayan na ako ang may kasalanan. Principal Robert, hindi mo ko naiintindihan. Ang batang yan ang nambabastos sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sumama ka sa akin ngayon din. Akyatin natin ang silid sa 2 palapag para makita mo ang nakasulat at nakadrawing na baboy sa blackboard na ibinatod niya sa akin. Isinama niya si Principal Robert paakyat sa 2 palapag habang hawak niya ang kamay ko. Ngunit laking gulat at sukdulang kilabot ni Mambolete nung buksan niya ang pinto ng aming classroom. Blanko ang buong blackboard. Walang kahit anong drawing ng muka, walang nakasulat na mambulate at malinis na malinis ang semento nang walang anumang nangyari. Binuran ni Deye ang pisara para tuluyang sirain ang katwiran niya. Teka, paano nangyari yun? Kitang-kita ng dalawang mata ko ang bawat letrang nakasulat sa blackboard at ang drawing ng mukha ko. Bakit? Bakit nawala? Siguro pinura mo, Jose. Bago tayo umakyat dito, umami ka ng bata ka. Mambulete, tignan mo. Malinis ang blackboard.
Walang kahit anong nakasulat dito. Sinasabi ko sa'yo, updated na ang panahon ngayon. Baka labis ka lang napagod sa traffic sa San Andres kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Iwan mo muna ang klase at magpahinga ka. At ikaw naman Jose, sumunod ka sa akin sa opisina ko. Marami pa akong itatanong sa'yo tungkol sa pang-aabuso sa'yo ni Ma'am Bolete. Opo, Principal Robert. Susunod po ako sa inyo. Lahat po ng ginawa niya sa akin, isasabihin ko po sa inyo, Principal Robert. Halika na at bumaba ka na upang masimulan na natin ang pinal na reklamong isasampa natin kay Ma'am Bolete. Pero Principal Robert, kanina'y kitang-kita ng dalawang mata ko ang lahat. Paniwalaan mo naman ako. Hindi siya pinaniwalaan ni Principal Robert at iniwan siya nitong tuliro at mag-isa sa loob ng blangkong silid. At saktong pagsara ng pinto ni Principal Robert, doon nag-umpisa ang totoong pagsambulat ng karma. Dahang-dahang bumababa mula sa kisame si Deye. Nanlilisik ang pulang mata habang sa likod niya biglang sumambulat ang isang dambuhalang anino ng isa pang matandang guro noong batch 2001. Si Ma'am Walangya. Sanib puwersa ang dalawang multo para ipakita kay Ma'am Bolete ang magiging madilim na tadhana ng kanyang utak dahil sa trauma na itinanim niya sa mga bata. Alis! Lumayo kayo sa akin! Layo! Ayoko na rito! Lumayo kayo sa akin! Layo! Matapos na magpakita si Nadeye at ang dating teacher na si Ma'am Walangya sa kanya, tuluyan ang hindi nalaman ni Ma'am Bolete ang kanyang gagawin. Umiyak siya sa sukdulang takot, napasubsob sa sahig at halos mabaliw na sa kanyang mga nakikita sa loob ng blangkong silid. Ngunit sa kabila ng tindi ng anyong halimaw ni Deye, hindi naman nila ito sinaktan. Binigyan lamang siya ng isang mabigat na leksyon dahil sa kanyang pananakit sa mga estudyante. Dahang-dahang lumapit ang mukha ng halimaw na bata, saktong sa tapat niya, at ang isang pabulong na banta ang sinabi ni Deye. Kapag sinubukan mo ulit na manakit, babalik kaming muli para gumanti. Ang mga bata ay nasa eskwelahan upang matuto at magabayan sa pag-aaral. Hindi para makaranas ng karahasan o trauma. Matapos nun, sa isang kisap mata, kasabay ng malakas na ihip ng hangin, ay biglang nawala sa harap niya si Deye at ang dambuhalang anino nito sa likod. Naiwan si Ma'am Bolete sa sahig, na tahimik, nanginginig, pero gising ang natitirang bait sa utak. Matapos ang ilang araw na hindi niya pagpasok, nagbalik si Ma'am Bolete sa aming klase at nagulat ang buong paaralang Margarita dahil pumasok siya na animoy sinapian ng kabaitan ng ibang tao. Tumatak ng habang buhay sa isip niya na kung gagamitin niya ang pananakit at maling paghihigpit, babalik ang anino ni Deye upang manakot ulit. Mula noon, kailanman ay hindi niya na muling inulit ang anumang karahasan. Bagkus, ang pambabatikos niya noon ay napalitan na ng malawak na pag-unawa at pagdidisiplina ng tama, may puso at angkop para gabayan ng mga bata. Isang dapit hapon matapos ang huling klase, habang marahang naglalakad si Ma'am Bolete palabas ng eskwelahan, napatigil siya sa tapat ng gate. Sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niya ang isang dambuhala at barakong tindero na nagpupunas ng kanyang umuusok na kariton.
si Tio Puto. Puto! Kutsinta! Bili na kayo sa tapat ng Margarita! Suki! 80 na to! Mas malapot pa sa kutsinta, mas madugo pa sa iyong inaakala. Pero para sa teacher ng Margarita, libre na to! Isang silyadong tinginan lang ang namagitan sa kanila. Isang tinginan ng paggalang at pagkaunawa na ang paaralang Margarita ay laging may bantay sa dilim. Mula noon, naging tahimik na at payapa ang aming paaralan sa loob ng silid. At dito, nagtatapos ang sulat ni Jose. Kaya mga pamangkin, lalo na sa mga gurong nagpupuyat para sa kinabukasan ng kabataan at sa lahat, sa pangkalahatan, ang pagdidisiplina sa sangkatauhan ay hindi kailangan dumaan sa pamamagitan ng takot, karahasan o latay na nag-iiwan ng habang buhay na trauma sa utak ng bata. Ang disiplina ay gabay na may kasamang pagmamahal dahil ang trauma ay nagluluwal ng halimaw. Ngunit ang pagkaunawa ang nagpapatayo ng totoong tao. Sana ay may natutunan kayo sa biyahe ng kwento natin ngayong gabi. Kung mayroon din kayong kwento ng kababalaghan o karanasang hindi maipaliwanag, isend nyo lamang to sa ating opisyal na Facebook page. Ako ang inyong Tito Jeric. Palaging mag-ingat at huwag kalimutan, lock the door.